Alamin na po natin ang lagay ng panahon. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Ano po ang update sa ating panahon, Sir Benny? Hindi talaga magpanan. Sir Benny, go ahead. Hello po. Yes. Good morning, Hello. sir. Ano pong update natin dun sa dalawang bagyo, sir? Yes, actually hindi lang po dalawa kundi tatlong bagyo yung ating monitor po sa ngayon. Pero itong dalawa na mas malapit po, yung una ay si Tropical Depression Neneng. Huling namataan po kaninang alas 4 ng umaga at 675 kilometers silangan ng Isbayas, Batanes. Taglayang hangin na 55 kilometers per hour at yung general movement po nito ay westward, becoming northwestward naman sa mga susunod po na oras. So, ibig sabihin, maliit pa rin ang tsansa na ito ay tatama sa ating kalupaan or magla-landfall, no? At hindi naman natin nakikitang nag-enhance po ito ng southwest monsoon sa ngayon or wala rin direktang epekto, wala rin tropical cyclone wind signal sa alinmapanig ng ating bansa. Yung isa namang tropical depression or bagyo dito sa may West Philippine Sea ay nasa may 670 kilometers kanluran po ng Calayan, Cagayan. Ito ay generally palayo naman po, no, moving westward patungo po dito sa may southern China at wala rin inaasahang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. Habang yung tropical depression naman na mas malayo, nasa may gitnang Pasipiko at huling namataan po, higit 3,000 kilometers pa naman sa silangan ng northeastern Mindanao. So posible itong pumasok ng or lumapit or pumasok ng ating area of responsibility by early next week. So we're not expecting naman po na magkakaroon pa ito ng direktang epekto sa ating bansa anytime. Yung habagat pa rin po or southwest monsoon ang ating asahang magpapaulan sa maraming lugar po sa ating bansa at pinakamaapektuhan ng mga dalas na mga malalakas na buhos ng ulan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din po for today ang paminsan-minsang malakas na ulan over Metro Manila, ngayon din ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. Habang meron din pong aasahan na kalat-kalat na ulan, generally mga light to moderate rains over Antique, Aklan at natitirang bahagi ng Luzon. The rest of Visayas plus Mindanao is partly cloudy to cloudy naman at may chance din po ng mga saglit na ulan dulot ng localized thunderstorms. Yung mga Sir latest wala Benny? dito sa Weather Forecast. Sir Yes Benny? po. Sir Benny, hello? Hello po. Yes, sir. Ito pong dalawang bagyo na banggit nyo na hindi po siya magpapalakas ng habagat. Pero po kapag lumakas ito sa tropical storm, may chance po ba ito mag-intensify yung dalawang bagyo? At after that, posibleng bang mag-intensify na rin ang habagat muli sa Luzon? Ang nakikita nating scenario for this weather disturbances, itong nasa loob ng PAR na si Neneng, tropical depression lamang po siya so far, no? Based dun sa ating latest track, hanggang maglandfall po dito sa may Taiwan by tomorrow afternoon. So, hindi pa natin ito nakikitang lalakas talaga sa ngayon. Yung nasa West Philippine Sea, itong nasa labas po ng PAR, yan yung posibleng maging tropical storm. Subalit, ito ay paglapit na dun sa may China. At yung pinakamalayo sa ngayon na tropical depression, yan yung inaasahang pinakamalakas ang magiging intensity sa mga susunod na araw. Possible itong umabot pa ng typhoon category. So, given na ito ay nasa malayo pang parte ng ating karagatan. Okay, sir. Hanggang kailan po makararanas ng pag-ulan at makulimlim na panahon sa Luzon, sir? Sa Luzon naman po, at some point, kunwari dito sa Metro Manila at saka dito sa may area po ng Southern Luzon, hindi naman siya continuous or everyday na magkakaroon talaga tayo ng matitinding ulan. No? May mga araw pa rin naman po, specifically by tomorrow and then Friday, may chance po naman na walang masyadong ulan or sumisilip-silip ang araw. Ganun din sa may norte kung saan dito mga nagdaang araw nga, hindi naman everyday din talaga nagkakaroon ng mga pag-ulan. But kung ang pag-uusapan po natin ay buong Luzon, at some point dito sa Luzon, everyday po talaga halos ay meron tayong mga mararanasan na mga pag-ulan. So hanggat meron tayong mga weather disturbances kami na monitor, at ito nga, yung nasa malayong parte ng ating bansa is papasok by early next or lalapit by early next week. Posible rin itong mag-enhance ng southwest monsoon. Okay, maraming salamat po. That was Benny Estareja mula sa DOST Pag-asa.